Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong extra 5 million bawat mambabatas daw na ibinuking mismo ng Secretary General ni Romualdez. Dito parang basa rito ni Banat Bay nadulas tong Secretary General ni Romualdez eh. Kasi nabitawan niya na hinahati-hati daw yung 1.6 billion sa mga kongresista at may malinaw na 5 million daw ang kada isang mambabatas. So panoorin po natin itong reaction dito ni Banat Bay. Dapat na raw itigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga paninira at pagbabanta niya sa buong Kamara at sa mga mambabatas. Ito ang nagkakaisang pahayag ng political party leaders matapos ang mga akusasyon ng dating presidente sa panayam sa SMNI. Sinabi kasi ni Duterte na ang Kamara ang pinakabulok na institusyon sa bansa. Sa joint statement ng Lakas CMD, PDP Laban, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, na Ako, tingnan nyo to ha. Pansinin nyo. Nandyan ang PDP. Kita ninyo? Partido ni Pangulo yan. Magbibigay daw ng statement. Kung maniwala dyan. Medyo may punto rito si Banat Bay Tandaan ninyo, si Pangulong Duterte pa rin ang pinaka-ulo ng PDP Laban. So, bago maglabas ng statement yan, sigurado ikukonsulta muna sa kanya o ipaalam muna kay Pangulong Duterte. At sa tingin nyo ba papayagan ni Pangulong Duterte na maglabas ng statement ang PDP Laban? So, sa amin sinasabi ni Banat Bay, medyo kalokohan niya na maglalabas ng statement pati ang PDP Laban. Honestly, hindi ako maniwala dyan. National Unity Party at Partyless Coalition Foundation. Sa pag-ungkat din ni Duterte sa pork barrel, nanindigan din silang unconstitutional ito at nirerespeto raw nila ang desisyon ng Korte Suprema. Sa halip daw na maglabas ng mga aligasyon, hamon nila kay Duterte magsampa ng kaso kung may hawak siyang ebidensya. Sinigundahan naman niya ng House Secretary. Ayan na yung Paano mo naman sasampahan ng kaso kung ang requirements lang naman sa pag-liquidate ng extraordinary funds ay pirma lang naman? Tama naman yung sinasabi nitong kongreso na magsampa na lang kayo ng kaso. Pero ang tanong ay may kapupuntahan ba? Siyempre, pag tinanong yung COA, sasabihin ng COA na audit na sila, nalagpasan ng requirements. Pero ang punto lang dito ni Pangulong Duterte na ang pinakakurap na ahensya is yung kongreso. Dahil ayan may tigli 5 milyon sila na bawat kongresista galing sa 1.6 billion na extraordinary funds at confidential funds. Kapag syelda din lang parang laging inaantok. Naantok lang yan, Brad. Pati tuloy ako pag aray naantok pag pinanonood siya. Secretary General. We have to say something, no? Ano yan? Hindi pwedeng laitin yung buong kongreso, yung Bakit House of naman? Representatives, no? Bakit naman? Kasi sininggle out tapos bring up pa yung ganun ba pork yan? barrel, which is non-existent talaga? na ngayon. Grabe Pinalagan naman. din ng Kamara Galing kaya sa party yun? Grabe, no? Parang galing siya sa party. ang akusasyon ng dating Pangulo na may confidential at intelligence funds ang Kamara. Pagdidiin ng Kamara, wala silang confidential funds, kundi extraordinary expenses lang ang meron sila. Transparent at ino-audit daw ito ng Commission on Audit. Lahat ng expenses ng Tinadaan yung expenses na yun, ha? Pakinggan niya ito, matindi itong revelasyon niya. Meron siya sinabi dito na parang nadulas lang ata. Hindi ko alam. congressman, tapos divided equally yun. Ganyan, 1.6 billion, tigpa 5 million yung mga congressman. Tigpa 5 million. Nadulas si Kuya. Ang bawat extraordinary fund ng mga congressman, tigpa 5 million. Pambira naman. Tigpa 5 million ng extraordinary fund nila. Ano kayang ginagawa na yan? Expenses na yan. 5 million. Ilang iPhone na yan sa mga kabit nila. Ilan na kaya yan? Sabi na, ganyan talaga pisa. Hindi, pag alam mo, kailan ka ba nadudulas?
Pag nadudulas ka, anong mga panahon na ikaw ay nadudulas sa sinabi mo? Halimbawa, pare, nag-uusap tayo. Yeah. Usap tayo, Boss Randall. Alam ba si Boss Dada, laki-laking tao niyan, lakas kumain yan. O, di ba, Boss Randall? Diba, kailan ka makamadudulas ng ganun? Pag nakainom ka, di ba? Pare, alam mo si Boss Dada, grabe magmotor yan, bilis-bilis, over the speed limit yan. Pag nakainom, ganun eh. Diba? Eto, mukhang nadulas si Amuyong, nadulas. Magkano? 5 million extraordinary fund. Kaya nga tinan mo Ang tanong dyan, sino kaya mga congressman na papalag dito sa sinabi ng Secretary General na lahat ng kongresista nakakatanggap ng 5 million? Kasi dapat kung hindi totoong tumatanggap sila ng 5 million na extraordinary funds, magsalita sila. Diba? Para magkaalamanan kung totoo yung sinasabi nitong Secretary General. Ginastify niya yung 5 million, di ba? Ginastify niya. Kesyo daw, para saan yung 5 million? Pinapasok lahat yan, yung pangtulong nila sa constituent. Wow, pantulong sa constituent. Lahat ba ng congressman tumutulong sa constituent nila? Nagpupunta ba sila sa mga constituent nila? Hindi nga sila maninag eh. Naninag lang sila pag kampanye. Pero pag walang kampanya, wala na. Oy, sandali mga kapatid, mga banateros. Ano po ito Taon-taon. Hindi ho ito is one-time shot lang Taon-taon ho ito. 5 million taon-taon. So, ibig sabihin, taon-taon may 5 million sila. Ang term ng congressman ay 3 years. So, in 3 years, meron silang 15 million. Ngayon, sinabi nitong Secretary General na napupunta yung extraordinary funds ng mga kongresista, yun, sa pantulong daw sa pang-ospital, pantulong sa ganito, sa ganyan. Pero ang tanong, sino ang nagbibigay ng pondo? Diba? Pera pa rin ng taong bayan yan. Pangalawa, diba, yung mga mahihirap pumupunta pa sa opisina ng mga congressman para manghingi ng tulong. Diba? Imbis na yung congressman yung pumunta para ibigay yung tulong, gusto ng congressman, pupuntahan sila sa kanilang mga opisina para kunin yung tulong. So parang lumalabas nagkakaroon pa ng utang na loob itong mga mahihirap nating kababayan na humihingi ng tulong sa mga kongresista na may hawak ng 5 million na extraordinary funds na which is pera naman ng taong bayan. Pero ang nangyayari, yung taong bayan pa yung nagmamakaawa na para makahingi ng tulong sa mga congressman. Nakita taon-taon 5 million na tinutulong ng mga congressman ninyo. Sige nga, meron ho ba dito nga natulungan ng congressman ninyo taon-taon? Sige nga. Wewe naman. Nagtatarantado tayo. Tataba tuloy. Hospitalization. Hospitalization. Sino dito ang pina-hospital? Na mga congressman nyo? Hindi kaya yung mga pina-hospital, yung mga inanakan nila? Na mga kabit nila? Waiter! Naisisig nga dyan, waiter! Tagalak ng isisig natin, no? Ayoko yung lalaking waiter, gusto ko yung isa. Yung mga victims of calamity. Victims of calamity! Yung mga congressman daw ninyo, yung 5 million kada taon, binibigay daw sa inyo pang ospital. Biktima ng calamity. Sige nga sino ba dyan ng congressman na nagbibigay sa inyo ng ganyan? No? Pati yung operation ng opisina. Pati yung operation ng opisina. Wow! Pagkakaalam ko sa budget ng operation ng kanilang mga opisina, meron yung nakaalat na talaga.
hiwalay yan dun sa mga funds na nire-request nila tulad ng confidential funds, extraordinary funds. Magkahiwalay yan. Hindi yan yung hindi yan yung dun kukunin yung budget. So dito nadulas na naman siya. So ibig sabihin na kung ano man yung ilalagay ng kongresista sa kanyang opisina, galing yun sa extraordinary funds. Halimbawa, maayos naman yung opisina ng kongresista. Gusto niya ng bagong sopa, bagong aircon, bagong mga appliances sa loob ng kanyang opisina. Pwede. Ipapasok niya sa extraordinary funds na kailangan lang pirmado na nagamit niya yung kanyang budget. At yun ang ipapasa sa COA. Nakita niyo ibig kong sabihin? Ang ibig sabihin lang doon, talagang nilulustay lang yung pera ng taong bayan sa wala namang katuturan. Kasi kung sabi niya, ginagamit daw sa operation ng kanyang opisina, may budget doon. So, ibig sabihin, yung pag nagbigay na ng budget yung ang buong kongreso para sa kanilang operation, tapos ilalagay pa nila doon yung kanilang extraordinary funds. So, parang lumalabas, nagamit na yung extraordinary funds, pinantakip lang tong budget talaga nila. So, yung 5 million is kaching-kaching na. Brad! Sa 5 million, no, hindi sir, di ako naniniwala dyan. Di ako naniniwala. May sariling may sariling, hindi ho yan dyan pinanggagaling ang sahod ng mga tauhan sa opisina. Di ho, iba yan. Huwag na tayo naglolokohan. Tayo na lang naglolokohan pa tayo eh. Panawagan din ng Kamara, itigil ni Duterte ang anumang pagbabanta sa sinumang miyembro ng institusyon. Sa parehong panayam kasi, nagbanta ang Pangulo. Alam mo, grabe itong mga congressman natin. Dinaig pa yung mga scammer. No wonder, itong mga congressman natin, kaya pag pala walang session, napupunta sa ibang mga bansa, namamasyal. Pag walang session. Kasi naman, may 5 million ka na. Oh. Tandaan niyo, hindi ito ma-liquidate ha. Hindi ito maisusulat kung ano yon. Wala akong yan. Walang nakasulat dyan. Itong 5 million, binigay ko kay Kabet 1. Itong kay Kabet 2. Walang ganun dyan. Ayan, 5 million na yan. Basta sasabihin lang yan, nagastos ko yung 5 million. Pirma. Lupit, diba? At sandali mga kapatid, mga kaibigan, taon-taon ho yan. At ang tanong dito, eto, mga congressman, yung totoo, kung talagang matitigas ang pagmumukha ninyo, tsaka matatapang talaga kayo. Yung mga sino ba yung mga pinagmamalaki nyo? Pangalanan nyo nga yung mga pinagmamalaki ninyong congressman. Sige nga, pangalanan ninyo. Tingnan ko. Yung mga papangalanan nyo dyan, yan ang babanggitin ko ha. Yung pangalanan ninyo, sa tingin nyo, mga matitikas ninyong congressman. Sige na. Sulat nyo. Sinong si Mitch Kahayon? Kala ko kahayop. Mitch Kahayon. Magkano ba ang binigay sa'yo? Yung totoo, 5 million lang ba yung extraordinary fund nyo? Barbers o Ben Hur ng Cebu District, 5 million lang ba ang binigay sa inyo? Arjo Atayde na yan, di ba? Nagano tawag doon, nung kinasal, nagpunta sa ibang bansa. Marcoleta, Congressman Chris de Venecia, naku po. Pantaleon Alvarez, sino pa yung mga si Franz Castro, Amy C. Ay, di pala congressman yun si Amy C. Nag-honeymoon, yun. Sino pa? Oka Malapitan. Naku po, malapitan ba talaga yan? Dan Fernandez. Lawrence Fortun. Si Diaz, di naman yan. Huwag muna ngayon congressman kagad. Meron na nga Ferrari, congressman pa. Hindi, ito, tanong ko lang sa inyo. Simpleng tanong ko sa inyo. Okay? Hindi ko kayo hinuhusgahan na ninakaw ninyo yung extraordinary fund. Kasi hindi naman pwedeng nakawin yung sa inyo na eh. Okay? Hindi yon. Ang tanong ko sa inyo, totoo ba? Totoo bang bawat isa sa inyo ay may 5 million extraordinary fund? Kasi sinasabi
Yun yung isang magandang tanong doon, Banat Bay. Dapat sinugunduhan din niya ng ganito eh. Kung talaga bang nakakatanggap kayo ng 5 million na extraordinary funds at kung nagagamit nyo ng tama. Yun. Ni itong amuyong ni Romualdez, itong kanyang tauhan, ang sinasabi niya, yung 1.6 billion hinati daw sa lahat ng congressman. Tigpa 5 million daw po kayo. Kayong mga congressman, sabihin nyo nga ngayon, totoo ba na meron kayong natanggap na tigwa 5 million? Kasi ang balita ko hindi totoo. Ang balita ko kung sino lang ang piliin ni Speaker at ni Zaldico, ang pinuno ng appropriation, kung sino lang yung madesisyonan nila na bigyan ng extraordinary fund, sila lang ho daw nakakatanggap. So, possible pala, hindi lang 5 million yung pwedeng natanggap ng mga kursunadong bigyan nila Romualdez dito. Pwedeng mas mataas pa sa 5 million. Syempre, kung hindi naman mabibigyan ng 5 million yung ibang kongresista, siguro posible bigyan maliit lang. Siguro sabihin natin, 1, 2 milyon. Tapos yung kulang doon sa 5 million, sabihin natin, kalimbawa natin na 2 million sa isang kongresista, yung 3 million na kulang na dapat pang 5 million niya, pwede ibigay sa ibang kongresista na kaalyado nila Romualdez. So, possible na mas malaki yung mga nabibigay dun sa mga kaalyado ni Romualdez. Sa mga hindi kaalyado, posibleng hindi nga nabibigyan o nabibigyan pero maliit lang. Hindi po yung lahat na sinasabi nitong amuyong ni Romualdez. Yung barkada lang daw. Yung mga katropa lang daw ni Romualdez. Kaya nga, kung kayo ay hindi nakatanggap ng 5 million, lahat ng kongresista, nakatanggap po ba kayo? Isama na natin dyan si Busita. Congressman Busita. Sino pa ba? Congressman Erwin Tulfo. Sino pa? Congressman sino pa yan? Sila Marcoleta. Diba? Kayo po ba ay nakatanggap? Congressman Joel Chua ng Maynila. Hindi kayo mga kaalyado ni Romualdez. Congressman Abante. Kayo po ba ay nakatanggap ng tigpa 5 million? According to your Secretary General, tauhan ni Romualdez ito, nakatanggap ba kayo ng 5 million each? Yung asawa... Sana magsalita itong mga kongresista na to na hindi sila nakatanggap, mag-voice out sila para magkaalaman talaga kung totoo yung sinasabi nitong pataan ni Romualdez, yung Secretary General na to, na kung talaga nakakatanggap ng tigpa 5 million ang lahat ng kongresista, di ba? Dapat kung merong parang ganito, kung wala magsasalita na patotohanan o pasinungalingan yung sinasabi nitong Secretary General, kung may natatanggap, lahat tatahimik yan. Di ba? Hindi na magsasalita yan. Siyempre, magkakabuking nga naman. Ngayon, kung meron magsasalita na hindi sila nakakatanggap, sasaluduhan namin ni Banat Bay. Ni Senator Rapi at yung anak niya, Congressman Banat Bay. Ay, mali. Sorry naman. Parang bagay, Congressman Banat Bay. Kayo po ba ay nakatanggap ng 5 million? Yun ang tanong. Hindi, ulitin ko, yung mga binanggit ko, hindi ho ibig sabihin nun, kurap kayo. Hindi yun Hindi yun ang pinalalabas natin dito. Ang sinasabi ko ho dito, kayo po ba ay nakatanggap? Kasi, maraming nagsasabing hindi naman sila nakakatanggap niyan. Wala nga daw silang budget na natatanggap. Sa katunayan, ang natatanggap lang nila yung para lang sa opisina nila, not the extraordinary fund. Kaya nga yung iba dyan parang pumuputok-putok na yung butsi dahil nga naman nadadamay sila doon sa leadership ng Kamara. Grabe, 5 million.